Magandang araw po. Ang topic natin today is beam deflection. Although applicable din naman ito sa Islam. Meron akong question dito. Mag-intro muna tayo. Introduction muna. Sabi ko, why is it important to determine beam deflection? Ang sagot dito is to keep non-structural element attached to it from being damaged. So, practically speaking, kung meron tayong, let's say, beam sa ilalim or slab, may naka-attach na non-structural member, nagkaroon ng excessive deflection. Ano ba yung tinatawag na excessive deflection or deflection? Pag sinabi nating deflection, in layman's term, ito yung sag. Ano po? Lumundo siya dahil sa live load, unexpected live load. Nagkaroon ng lundo, nagsag siya. So, kung mahina yung element sa ilalim, posibleng i-crush niya o sirain niya. Ano ba yung mga sample ng non-structural element? Posibleng sabihin natin merong glass partition sa ilalim or yung merong mga architectural element like yung mga murals, yung mga precast panels na maninipis. Kung magkakaroon ng deflection yung slab or yung beam, pwede niyang itulak. Maaaring mag-crash or madurog yung item sa ilalim. Yun nga, yung sinasabi natin, posibleng salamin or whatever. So, meron din namang mga item na non-structural na hindi naman fragile. O sabihin natin kagaya ng mga hollow blocks. Kahit pa paano meron siyang laban sa compression. Kahit na ang hollow blocks ay hindi structural o hindi considered as structural member, meron siyang resistance. Unlike do sa sinasabi natin na mga glass partition. So, yun yung sagot natin, ano? Kaya natin kailangan malaman yung deflection. Although, sa calculation, every time chinecheck natin ang deflection, bihira naman ang nagpe-fail doon sa limit na ina-allow ng code. But, kailangan pa rin natin i-check, lalong-lalo na, especially, kung meron tayong mga item na posibleng sirain kung magkakaroon ng deflection. Causes of harmful deflection. Immediate live load, sinasabi ko yung mga unexpected live load, especially do sa mga ramps o kaya yung mga parking areas. Magkakaroon ng live load, may mga impact. Posibleng mag-create siya ng tinatawag nating deflection. Or yung long time sustained loads. Ito example for concrete. Kung nagkaroon tayo ng shrinkage, natuyo yung concrete, in long run, maaaring magkaroon ng deflection dahil doon sa shrinkage o yung creeping. So, ang ibibigay nating example later, yung steel ang ibibigay ko, hindi yung concrete. Para makapagbigay lang tayo ng example, i-compare natin doon sa ini-specify ng code. Sa pangatlo, sabi ko, permitted deflection or yung maximum permitted deflection. Nakalagay dito, likely or not likely to be damaged by large deflection. Nasa NSCP, pakicheck na lang po ninyo. Ano yung sinasabing likely or not likely? Pag sinabi natin likely, ito yung posibleng, yun nga, madamage niya yung element sa ilalim na naka-attach sa kanya. Mas maganda kung hindi siya naka-attach, kung merong allowance, kung merong clearance. But kung yung naka-attach siya, doon sa ilalim ng main structure at nagkaroon ng deflection, yun ang iniingatan natin. That's why NSCP or code nag-specify siya ng limitations. For those item that is likely to be damaged, ang limitation niya is L over 360. Kagaya na nakita nyo rito. Ilagyan natin ng, hinighlight natin, L over 360. Yung L, ito yung length nung, unsupported length ng beam or ng slab. Yung number 2, not likely, L over 240. Doon sa example na ipe-present ko sa inyo, ang ibibigay natin yung L over 360. So, ito yung example, sabi ko, simply supported steel beam. Simply supported yung ibibigay natin example. Meron tayong 7 meter length na beam which has an ultimate or uniform distributed load of 48 kN per meter. Dito sa right, kung magkakaroon siya ng theoretical deflection, 5 WL to the 4th over 384 EI. Theoretical deflection para sa simply supported.
Dito makita nyo, no? Sabi ko, design bending moment or moment ultimate. For simply supported, moment ultimate equals this value, no? WL square over 8. Substitute yung 48 kN per meter, multiply by 7 meter span square, divide by 8. Ang maximum moment is 294 kN meter. Ito yung check natin. Para makuha natin yung deflection, dadaan muna tayo sa procedures ng design. Magsa-size tayo ng beam, steel beam, tapos kukunin natin yung properties, mamimili tayo sa steel manual. Dito makita ninyo, no? Sabi ko, required section modulus SX. Pag magdi-design tayo ng steel beam, ito yung procedures. Kunin muna natin yung section modulus. Kailangan natin yung value na na-compute natin na 294 kN yung ultimate moment. Pasok natin dito. Ito yung relation. SX equals MU divided by FB. For now, gamitin natin na value ng FB or yung stress ng steel is 0.6 FY. 248 MPa yung steel o yield strength ng bakal. Pasok natin dito sa formula na FB equals 0.6 Fy, makukuha natin yung FB na substitute natin dito. Therefore, SX equals 1975 times 10 cube. Kung meron kayong steel manual, makikita natin doon yung, meron tayong mga selection. Mamimili tayo kung ano yung pinakamalapit na merong section modulus na 1975. Napili ko is W16 by 77. So, tignan natin doon, check natin yung properties. Ang nakuha ko, ang nearest is SX equals 2,200 times 10 cube. Mas malaki siya. Dapat makukuha natin mas malaki doon sa required SX. Yun nga, ang napili natin is 16 by 77. Section modulus niya is 2,200 times 10 cube. Ang IX, kailangan natin ng inertia. IX equals 57,440 times 10 cube. Kailangan natin ng inertia dahil i-check natin yung kanyang deflection. Ito yung procedures. Ito, check theoretical deflection. Deflection equals 5. Substitute natin dito no, sa 5 WL to the 4th over 384 EI. Pinasok ko yung mga values. Yung 48 times 10 cube, ito, yung kanina, multiply by 7. Yung length ito is 7 meters to the 4th. Divide by 384, multiply by 200,000. Yun yung elasticity ng bakal. And multiply by 57,440. Ito, o yung inertia nung napili nating section. Ang nakuha nating value ng deflection is only 0.123 mm. Maximum limit, yung binanggit natin kanina, ang pipiliin natin yung L over 360. Therefore, 7,000 divided by 360 is 19 mm. Ito yung inaalaw ng code, 19 mm. But yung nakuha nating deflection, base rito sa section na napili natin is only 0.123. Therefore, section satisfies allowable deflection. So, ganun po ang procedures ng pag-compute ng deflection. Nag-sample tayo, ginamit natin steel para mabilis tayo mag-arrive. Kung kayo po interesado, mag-compute naman ng ibang material. Kasi hindi lang naman steel, pwede concrete or pwedeng wood. Depende sa inyo kung anong materials yung horizontal member na magdadala ng load. So, i-check natin yung deflection. Ganito yung procedures. I-check natin doon sa allowed ng code. Dapat pumasok siya, mas maliit siya doon sa ina-allow ng code para masabi nating safe yung item na nakadikit doon sa ilalim, doon sa underside ng slab or ng beam. Like and share na lang po kung nagustuhan ninyo yung topic. Question lang kung meron po kayong katanungan. God bless.